Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mukhang masigasig ho mag-imbestiga, magpatawag ho ito si bagong direktor ho ng NBI. Ito hong si NBI Director Melvin Matibag. Mukhang ano to, mukhang mas may mga nakikita ho tayong mga aksyon, kaganapan, pangyayari ho mula nung ito ho ang naging director o namumuno ho dyan sa National Bureau of Investigation. Kaysa ho nung nakaraan. Ito mga kababayan, mga kanalays, kasi according ho dito kay Melvin Matibag, nung mga nakaraang araw na bago lang ho ito na director, sinabi niya walang sasantuhin. Kahit makita pa sa investigasyon na may kinalaman ang mga Duterte. Dati rin hong dati rin hong miyembro, official ho ng grupo nila Digong, PDP. Official ho ito sa PDP Laban. Kaya raw siya umalis doon. Una, yung kanyang asawa ay tumatakbo bilang congresswoman kasama or kasali doon ho sa Lakas CMD. Doon ho sa grupo ho nila dating Speaker Martin Romualdez, ang pagkakaalam ko para sa kanya raw, hindi ho maganda na yung asawa niya ay tatakbong kongresista tapos nasa Lakas CMD, tapos siya nasa PDP. Tama nga naman. Buti pa ito, manipis ang mukha, di ba? Di tulad ng iba, makapal Bukod pa doon, ay binigyan diin niya na may mga nangyayari na sa PDP laban na kung saan ay against na sa kanyang prinsipyo. Against na sa kanyang katayuan. Kumbaga mga katayuan, mga stand ho sa kanyang pananaw. So, umalis siya doon. Ngayon ito mga kababayan, mga subpina para sa 18 na personalidad, baligod, depensor. Nasa 20 hanggang 30 na subpina ang pinirmahan umano ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa tinaguriang 18 Marines at iba pang personalidad. Bukod sa mga sinasabing mga Marines, papadalahan din umano ng subpina si Attorney Libito Baligod, dating Representative Mike Depensor, at ang abogadong nagnotaryo sa affidavit ng 18 personalidad. Yun ho yung mga ex-sundalo, ex-marines. Ayon kay Matibag, dineputize sila ng ombudsman para magsagawa ng investigasyon sa mga personalidad. Kaya bukod sa pag-issue ng subpina, nagsimula na rin sila ng pangangalap ng ebidensya. Pangangalap ng ebidensya na kung saan ay may mga katotohanan ba ang mga sinalaysay ho nito sa affidavit at mga pinagsasabi ho dyan sa press con kasama si Attorney Baligod. At lagi ho nababanggit dito sa mga balita, report na 18 ex-marine or 18 ex-sundalo. Pero yung ilan daw dito, hindi naman daw talaga miyembro, naging sundalo ng AFP. At according kay Sheikh, dating sekretary ng Department of Justice na ngayon ay Ombudsman, Boying Rimulya, yung iba rito may kasong murder. Nako. Ba't may kasong murder? Napaka-importante, napakahalaga ho sa korte na kung saan yung tao mayroon bang kredibilidad. Isipin mo, ang kaso murder. Tapos eto kayo nagpipiling bayani. Buti sana kung ang kaso nyo jaywalking lang. Di ba? Nako mga kababayan, ito ang nakakagulat. Ito ho ang nakakagulat, nakakagimbal. Alam niyo ho kung bakit? Ito. May pinosyo si
Si Chismoso tuloy. Chismoso tuloy, sorry. Meron hong ipinost na naman ito hong si journalist, media man na si Ramon Tulfo. Ayan o, makikita nyo ho yung larawan ha. Kung kahapon ay 10 lang mula sa 18 ang nagpakilalang mga dating kasapi ng Philippine Marines ang dumalo sa presscon, ngayong araw ay wala na ni isa sa kanilang ang sumipot sa dapat sana'y paparangalan. Tama ba? Sumipot na dapat sana'y parangal na igagawad sa kanila. Kasi naalala nyo, nung isang araw, meron ho silang presscon, ay 10 na lang ho ang umatin sa presscon. Nabawasan ho ng 8 kasi 18 yan. Tapos, si Atty. Baligod, ay hindi na rin umatin. Ang pumalit sa kanyang umatin, humarap doon sa 10, ay itong si dating representative, Mike Defensor. O, porkit wala si Baligod, dumating na si Mike Defensor. Pero nung nakaramay mga presscon, nandun si Baligod, wala naman si Mike Defensor. Tapos porkit nawala ngayon sa presscon si Baligod, pumalit si Mike Defensor. Parang may program Parang nakaporma, parang kumbaga sa trabaho. Pare, hindi ako makakapasok ha. Ikaw muna pumasok. Di ba ano? Patuloy natin. Sinabi ni United People's Initiative or UPI Secretary General Captain Ray Valeros, retire, na nagtatago na raw ang nasabing mga Marines dahil sa banta sa kanilang buhay. Naloko na. Ayan na. Alam nyo, yung ganyang salita, ano na yan gasgas na yan. Parang ang nangyari dito, ay naulit na naman yung nangyaring karakter ho ni Gutesa. Na kung saan na yan nagkagulatan sa Senado, at dahil itong si Marcoleta, ay bigla na lang ho may bit-bit na shitso tuloy. May bit-bit ho na lang na tao, si Gutesa. Wala man lang daw hong timbre sa Senado na magdadala siya ng kung sinong si Gutesa. Ganito rin, marami rin butas. Yung kanyang affidavit, ang kanyang affidavit na kung saan ay yung pumirmang abogado doon, hindi niya raw pirma yun. Tapos after ho manira, mag-iwan ng kung ano-anong issue paninira, hindi na ho nagpakita. Ang nangyari, para bang ang goal nila, manira na lang para maipakalat sa mainstream media. Pero yung goal na ipatototohanan, yung isiniwalat paninira, hindi na gagawin dahil hindi na magpapakita. Kumbaga, sa isang tao, lumabas ng bahay, nagpunta ng kanto, may nakitang mga kaibigan, nanira lang ng nanira doon sa kumari-kumpari nila, walang hinatag na resibo, tapos umuwi na ng bahay, di na nagpakita. Nag-iwan lang ho ng chismis. Parang ganito na rin. Di ba si Gutesa kaya doon hindi raw nagpapakita, delikado na rin ang buhay. Ito na ulit na naman. Ay, hindi na raw magpapakita at delikado ang life. Talaga nga naman, oo. Pero sinabi naman ng aking Tweety Bird na umatras na ang nasabing mga nagpapakilalang Marines dahil napagtanto nila ang lalim ng problema ang kanilang pinapasok. Kasi nga mga kababayan to, baka lang ay tingin ko baka merong imposibleng walang tao sa likod ho nito mga kababayan. Ano to, bigla na lang ho nagising ng umaga na silang 18 pare-pares ang inisip pagkagising ng umaga na, tol, magsama-sama na tayo at kailangan ni sabihin ng katotohanan. Tapos, biglang si Atty. Baligod, napasali dyan. Ganon. Diyos Mariosip naman. Ay, pagka ganito, baka mayroong perang involved. Kasi, kung ito dating mga bodyguard ni Saldico, ay wala na si Saldico, nasa ibang bansa, pwede kayang wala na kasing mga hanap buhay income ito, kaya ganito na. Ay, hindi naman porkit ibig sabihin si Saldico, ay merong isiniwalat kuno at dating mga security detail niya ito, or mga bodyguard security,
ibig sabihin totoo ng mga sinasabi nito. Baka yun lang yung gagawin puhunan. Ay, ano to, security ni Saldi ko, kaya maraming alam. Maraming i-expose. Baka yun lang ginawang puhunan. Pero, yung mga sinasabi, mga kasinungalingan. Ha? Bukod dito ay nabisto na rin na hindi talaga mga naging kasapi ng Philippine Marines ang ilan sa kanila. Samantalang marami rin sa grupo ang nahaharap sa iba't ibang kaso. Kaya sila ay dishonorably discharged sa serbisyo. Isa lang sa dalawa ang maaaring dahilan sa di nila pagdalo. Kulang yung binayad sa kanila o pulpol yung abogado nila na si Levito Baligot ayon sa akin, Twitter bird. Anak ka ng putik. Grabe ka. Ramon Tulfo, bilib ako sa ano mo, Twitter bird mo. Hoy medyo nakahawig ho itong ating babasahin ngayon dito sa pinosyo ni Ramon Tulfo. Mukhang bibinggo si Ramon Tulfo rito, mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Meron hong nag-post sa Facebook, may mga nag-share nito ngayon May mga nag-share nito ngayon. Marami nang nag-like, comment, and share nito. Nakikita nyo dyan, Ito, hindi natin sinasabing totoo ito, Hindi natin sinasabing totoo itong post na ito, Pero kung makikita nyo, nakalagay dyan, Kagawad Joey. Ibig sabihin, ano ito? Ano ba ito? Politiko? Kagawad Joey, basahin natin. Breaking news. Wife of one, the 18 Marites ni Mike Defensor, nagsabing napilitan lang sumama ang kanyang mister. She is calling on the NBI to locate and rescue her husband. Nako po. Nako mga kababayan, Ayan ho ang post, nung Kagawad Joy. Napilitan lang sumama ang kanyang mister. She is calling on the NBI to locate and rescue her husband. Agoy. Isipin mo, nung nakarang conference, 18, naging 10. Tapos, hindi na nagpakita si Atty. Baligod. Ang karelyebo si Mike Defensor. Tapos, nabawasan ng 8. So, 10 na lang yung ex-marine doon. Tapos, nung nakaraang kahapon, bibigyan sila ng parangal. Bibigyan ng parangal. Bibigyan ng parangal para ano? Para magmukhang may kredibilidad or magmukhang may kwenta yung or totoo yung mga sinisiwalat. Kumbaga lalagyan ng konting sahog, ganon. Para maloko ho yung mga sambayan ng Pilipino, correct? Wala nang umating kahit isa. Kung kailan paparangalan, para magmukha silang totoo, doon pa hindi nag-atinan. Nako, naloko na. Tapos itong misis humihingi ng tulong sa National Bureau of Investigation na napilitan dahil lang yung asawa at pinalolocate kung nasa na. Nako. Pinalolocate, ibig sabihin hindi niya na ma-reach yung kanyang mister. Hindi niya na ma-reach kasi mayaman na. Ibig sabihin, hindi na ma-reach, hindi niya na makontak. Wala na silang communication. Ako po. Ito pakinggan nyo, mga kababayan. Hindi natin aharap yung video kasi sa TV Patrol to, ABS-CBN, pakinggan na lang natin. Deliveries sa ilang opisyal ng pamahalaan, sa 18 nagpakilalang dating sundalo, 11 na lang ang humarap sa media conference ngayong Huwebes kaugnay ng umano'y kanilang papel sa sinasabing cash deliveries. Ayun, Huwebes pala yun nangyaring 18, hindi pala 10, 11, so kulang ng 7. Nawala rin si Atty. Baligod. Ang karelyebo si Mike Defensor. Nung Huwebes yan. Tapos kahapon, Biyernes, bibigyan ng parangal sa isang event, kahit isa, wala nang.
Umaten. Ha? Tuloy natin. Sa ilang opisyal ng pamahalaan mula kay dating Congressman Zaldico. Nasaan po iba? Sinecure rin na yung sarili-sarili nilang pamilya, sir. Sa sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang pangalagaan yung seguridad talaga ng aming pamilya po. Hindi rin dumalo ang abogado na si Levito Baligod pero naroon sina dating Congressman Mike Defensor at dating AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon Jr. Muling iginiit ng mga dating sundalo ang kredibilidad ng kanilang affidavit matapos ang pagsasampa ng reklamo ni National Security Advisor Eduardo Año kahapon. Naghain na rin si dating Senador Antonio Trillanes IV ng reklamong perjury laban sa mga umano'y ex-Marines. Inireklamo rin ng cyber libel si Defensor, Baligod at internet personalities na sina Jay Sonsa, Lorraine Badoy at Cathy Binag. Wala akong natanggap na $2 million at kung ano mang halaga mula kay Zaldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Sinalag naman ni Defensor ang anyay panggigipit sa kanila. Tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. Ayon sa Office of the Ombudsman, nagsasagawa na rin ng validation sa pagkakilanlan ng 18. Pinagsusumite na rin sila ng individual na affidavit. Not all of them are Marines or not all of them are in the active service, and many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron discharged, and there's many of them even have had murder cases. Ilan yun? May murder? I think 6 of them. Tiniyak din ni Rem Grabe yun, ha? Yung 6 daw ho, sa 18 na ex-marine, yung iba hindi talaga miyembro ng Philippine Marine. Tapos yung 6 doon, may kasong murder. Sus, Marioso. Ha? Kaya itong National Bureau of Investigation ay, nako, mukhang matindi pa naman itong Melvin Matibag. Ha? Ibibigyan na sila ng sumpi na, papatawag na yan. Ang nangyari parang yung kay yung DDS vlogger na si Sir Nyak. Si Sir Jack Argota, Sir Jack pala, Sir Jack pala. Pinatawag, tinanong-tanong, inimbestigahan, tapos kinasuhan na. Play natin, ha? Ipapatawag sa NBI ang 18 nagpakilalang dating security ni Zaldico. Sa NBI Director o si NBI Director Melvin Matibag, hindi maitago ang duda sa kanilang pahayag. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Palaisipan para kay NBI Director Melvin Matibag kung paano nagkasya sa mga maleta ang 805 billion pesos na kickback mula sa mga flood control project. Ito ang perang dineliver di umano ng mga lumantad na dating miyembro ng Marines kay Pangulong Bongbong Marcos, ilang mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno. Madalas din ako magbiyahe noon eh. Yung pinakamalaking luggage kasi parang hindi yata abot ng 56 kilos eh. Ang sabi nga ni Senator Ping, yung isang bulto ng tagwa 1,000, that is 1 kilo. So 56 kilo yun. Hindi na itago ni Matibag ang kanyang duda nang matanong ng media kaugnay ng inilabas na sabina ng NBI laban sa 18 nagpakilalang security ng dating kongresista at ngayoy pugante na si Zaldico. Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, 2 maleta na tag 56 million. Nakatakdang humarap sa NBI ang 18 ex- Ang pinag-uusapan kasi rito mga kababayan na halaga na dineliver ho ng 18 ex-Marines ay nagkakahalagang 805 billion pesos. Sa iba't ibang individual na politiko. Di ba? Napakarami nilang binanggit. Tapos nakakapagtaka doon kahit isa, wala man lang kaalyado si BP Sara, walang kaalyado si Digong. Ibig sabihin, walang DDS doon na
politiko. Puro may kinalaman sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte at kapartido or kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit isa, wala man lang sumabit na kaalyado ni Digong, ano yun? Ibig sabihin, talagang ganon. Kapag ka may bisyo, ganito, ganyan, puro si PBBM, puro kanyang pamilya pagdating sa mga bisyo. Pagdating naman sa korupsyon, puro kapartido lang ni Pangulong Bongbong. Tapos Duterte, walang mga bisyo, tapos mga kaalyado nila, wala rin korupsyon. Parang glolokohan na tayo. Napaka-imposible na yan. Ha? According kay Senador Pampilo Lacson, mga kababayan, yung 805 billion para i-deliver ay 2028 pa raw matatapos. Tapos araw-araw gagawin. Kasama na ang pagbibilang, pagbabalot at paglalagay sa maleta at i-deliver. Dapat doon sa 2028 pa matatapos yan kasi 18 Marines lang daw ito. Paano nyo raw ipinamahagi, binyahe lagi araw-araw yung 805 billion? Ha? Actually, may magandang paliwanag si dyan yung vlogger na si yung kaibigan din ho natin ito, tagapagtanggol din ho ng administrasyon ito itong si, pakinggan nyo to mga kababayan. Ito, si Nico David, kilala nyo ba si Nico David? Play natin to mga kababayan, i-explain niya. Maganda yung pagkaka-explain niya rito, yung parang kay, yung parang kay, Senador Pampilo Lacson. Pakinggan nyo to, ha? Yung 805 billion. Si Nico David ito, pwede nyong follow yung kanyang FB page na ND Vlogs, ha? Tuloy natin. Para mas maintindihan natin kung gaano kalaki yung 805 billion na bintang ng mga Marines, wag natin munang isipin as pera to. Isipin muna natin ito bilang sako ng bigas kasi mas nagigets natin yun Sa isang sako ng bigas ay karaniwang merong 50 kilos. Ngayon, ayon sa simpleng math, 805 billion sa 1,000 bills ay may bigat na humigit kumulang 805 kilos. Okay? Tama. Ibig sabihin, kung itatranslate natin sa sako ng bigas yon, merong 16,000 na sako ng bigas. Ulitin natin, 16,000 na sako ng bigas ang meron sa 805 billion kung itatranslate natin in weight. Okay? Ngayon, ilagay natin sa timeline ng kanilang claim. Sinasabi nila na ang delivery ay nangyari sa loob ng 3 taon. Tama. Sa 3 taon, merong humahigit kumulang 1,100 na araw. Kung hahatiin natin yung 16,000 sa 3 taon or 1,100 days, dapat around 15 na maleta araw-araw ang dinadala nila. Or 15 tons na pera araw-araw. Walang pahinga sa loob ng 3 taon. Para silang, alam nyo yung mga lalamove. Ganon yung dating nila doon. Araw may delivery. Ngayon, isipin nyo to. Bawat araw may gumagalaw na 15 na sako ng bigas na puro pera ang laman. Katumbas ng halos 735 million or around 800 million per day ang gumagalaw. Hindi ito maliit na operation. Parang na nga siyang yung mga malalaking operation sa nakilala nyo, Lalamove, FedEx. Hindi pa yun, Nico David. Kung talaga nag-deliver sila ng 805 billion, ano yan, honest kayo? Wala mo lang may demonyo? Wala mo lang nagtago? Wala mo lang nangupit? Wala mo lang nakaisip na kumuha man lang at hindi na nakita yung isang sundalo? Ano, dineliver nyo talagang asing clear na clear yan? Para ba sa pelikula? Diba? Ganun. Kung gagawin ito sa totoong buhay, kailangan ito ng mga sasakyan, maraming sasakyan. Mga taong bubuhat, hindi lang isa or dalawa. At isang buong logistic system. Gets nyo? Para nga siyang Lalamove, ganun. Meaning to say, mga lods ko, kung magkukwento kayo, dapat may ebidensya. Hindi naman porke incredible yung
kwento. Oh, ayan ho mga kababayan. Kasi isipin nyo mga kababayan, 805 billion. Eh, ang 1 billion ho mga kababayan, 10 100 million. 10 100 million ho ang 1 billion. Eh, ang pinag-uusapan, 805 bilyones. Kulang-kulang 1 trillion na yan. Tapos ang nag-asikaso lang lahat, 18 Marines. Eh, sabi nga ni Senador Pampilo Lacson, kung totoong nangyari yan, sa 2028 pa ang tapos. Matapos na raw agad kaya. Oh my goodness. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.